Ngayong gabi sa Reunions, isang tawag sa aming hotline ang magbabago sa buhay ng isang kaawa-awang palaboy. Magandang araw po. Si Eden po ito ng MSWD Tanay Rizal. Humihingi po kami ng iyong assistance. Meron pong taong palaboy dito na napulot ng aming traffic enforcer. Siya natutulog sa gabi. Makikita ko na lang siya sa umaga. Nandun na sa labas. Nakaantay na ako. Matapos na kaya ang misteryong bumabalot sa lalaking ito? Yung nakukuha ko niya po, hindi na po ako makalakad na tumba na ko. I am alone, please. Isang misteryo rin ang nais ng lutasin ni Raquel. Isang inang hindi kailanman natikman ang pagmamahal ng isang ama. Hingit po ako sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko. Para sa kanya, sapat na raw ang 20 taong paghihintay. Kilala niyo po si Froilan? Ikaw ba yung anak ko? Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Wala pang muwang sa mundo nung nawasak ang kanilang pamilya. Kaya't wala siyang nakagisnang ama. Ito ang kwento ni Raquel. Kaya't kahit 22 taon na ang nagdaan at nasa hustong pag-iisip na siya, nananabik pa rin si Raquel sa pagkalinga ng isang ama. Sa tuwing hahampas ang mga alon sa dalampasigan, hindi maiwasang malungkot ni Raquel. 22 taon na kasi siyang hinahambalos ng isang katotohanan. Nasimulat sa pool, wala siyang kinagis ng ama na kanyang masasandalan sa oras ng kagipitan. Salaysay ni Raquel, wala raw talagang pagtingin ang kanyang ina sa kanyang ama. Sa katunayan, pinagbantaan pa nga raw nito ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Ang pagkakalam ko po kasi ayaw po talaga ng nanay ko doon sa tatay ko, napilitan lang po siya. Pinalis po niya, tinakot niya po na papapatay niya daw po sa mga tiyuhin ko. Umalis naman po. Lagi ko nga pong wini-wish sana pag birthday ko, lagi siya nandyan Pero hindi ako po natutupad. Halos buong buhay daw ni Raquel, wala siyang pinangarap kundi makilala ang nagbigay sa kanya ng kalahati ng kanyang katauhan. Sana pwede po agad ako nakapag-asawa. May nagbantay po sa akin. Hindi po sana ako nagrebelde. Sabi ko, punyo lang kasi ako Hindi niya naman ako sinasabi. Yun po sinasabi ko sa nanay ko. Maagang nag-asawa si Raquel sa edad na 19. At ngayong may mga anak na siya, nais raw niyang hanapin ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Kasi po, hindi ko po naranasan magkaroon ng lolo. Gusto ko po maranasan po ng mga anak ko na may edad na silang lolo. Maayos naman daw siyang pinalaki ng kanyang ina, ngunit pakiramdam ni Raquel, sadyang may kulang. Kasi mula paglaki ko, hindi ko po siya nakasama. Tapos, pag may gusto akong sabihin, hindi ko masabi kasi wala siya. O, pag may problema ako, hindi ko masabi sa kanya kasi wala siya sa tabi ko. Nahingit po ako sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko. Kasi po sila may tatay sila, ako po wala.
Saradong aklat ang tungkol sa ama ni Raquel. Ipinagdadamot daw kasi ng kanyang ina ang mga impormasyong kailangan niya para matuntun ito. Nung una, sabi, huwag mo nang hanapin yun. Wala kang mapapala doon. Mahirap lang yun, sabi niya ganun. Kawawa ka lang doon, sabi niya sa akin. Tapos, yun po. Tapos nung nagtanong ako sa kanya kung nasan talaga, pinilit ko rin po siya. Sinagot niya po yung mga tanong ko kung saan talaga nakatira. Sinubukan naming interviewin ang ina ni Raquel na si Leonida, pero tumanggi itong humarap sa aming kamera. Tay, sana po magkita na po tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po kayo makita, namimiss ko na po kayo. Ayon kay Raquel, Froilan Reyno ang buong pangalan ng kanyang ama. Naglalaro raw sa pagitan ng 50 at 60 anyos ang edad nito ngayon. Nakatira raw ito sa Zambales. Agad kaming nagsaliksik sa records ng COMELEC. Lumalabas na may isang Froilan Reyno ang kasalukuyang naninirahan sa barangay Karanyogan, San Miguel, Isabela. Ngunit nung amin itong tawagan, Hello po, magandang araw po. Sino po sila? Dito po kami sa reunions ng QTV11 sa Manila. Apo? Magtatanong lang po kung ito po ba si Froilan Reyno? Ako nga po. Magtatanong lang po, no? Kung may kilala po ba kayong Leonida? Leonida po? Opo. Ay, wala po akong kilalang Leonida. Ano po, Raquel? Raquel Reyno? Ay, wala rin po. Wala rin po. Pero po kayo po si Froilan Ano po ba yung Reyno? hinahanap nyo? Froilan Reyno po. Ako po yun. Hindi mo kilala yung mga sinasabi niyong mga tao. ang Froilan na aming nahanap, kapangalan lang pala ng ama ni Raquel. Ngunit hindi kami nasiraan ng loob. Nagbunga na rin kasi ang pangungulit ni Raquel sa kanyang ina. Inamin nito na maaring sa barangay Faranyal, San Felipe, Zambales pa rin nakatira ang ama ni Raquel. Agad na naming binagtas ang daan pa Zambales. Matapos ang 3 oras na biyahe, narating na namin ang bayan ng ama ni Raquel. Kaharap na nga kaya namin ang amang hinahanap-hanap ni Raquel ng 22 taon. Up next, Ang nilalaman ng sulat na yon, ang sabi niya, huwag mo na kaming sundan sa Novaliches. At kung sakaling sundan ako, baka uuwi ako sa Zambales na wala na akong ulo. sa pamamagitan ng mga impormasyong ibinigay ni Raquel, nahagilap namin sa Zambales ang kanyang amang si Mang Froilan. Sa nakatakdang pagkikitang muli ng mag-ama, tanging kapatawaran ni Raquel ang ipinagdarasal ni Mang Froilan. Taliwas sa alam na kwento ni Raquel, hindi raw inabandona ni Mang Froilan ang kanyang mag-ina. Sa halip, si Aling Leonida mismo ang umalis sa kanilang bahay sa Zambales, tangay ang nooy 3 buwang gulang pa lang nilang anak na si Raquel. May taong lumapit sa akin na magpapitas ng bunga ng buko. Di siyempre, sa kagustuhan kong makapaghanap buhay, pumayag po akong pumunta sa bukid, mamitas ng bunga ng nyog. Ngayon, nung nakapitas na kami ng bunga ng nyog, pauwi na ako, dala-dala ko na yung nabahagi kong nyog. Pagdating ko sa tinitirahan namin sa Manglikmot, wala silang mag-ina. Imbes raw na ang kanyang mag-ina ang datnan sa kanilang tahanan, isang liham ang gumulantang sa kanya. Ang nilalaman ng sulat na yon, ang sabi niya, huwag mo na kaming sundan sa Novaliches. At kung sakaling sundan ako, baka uuwi ako sa Zambales na wala na akong ulo. Naisip ko ngayon na talagang magagawa niya yon. Natakot ako. Sa takot na tutuhanin ng banta ng dating kinakasamang si Leonida, nagparaya na lamang daw si Mang Froilan. Kahirapan ang itinuturo niyang salarin sa paglayas ng kanyang asawa. Siguro sa kahirapan hindi niya siguro matiis. Kaya naisip niya na umalis nang walang paalam. Na ang nasa isip ko naman, umalis siyang bukas ang pintuan ng bahay ko.
bukas din na babalik siya. Ngunit tila hindi na dumating ang araw na hinihintay ni Mang Froilan. Dito na siya nagpasyang muling bumuo ng bagong pamilya. At tanggap na tanggap raw nila si Raquel kung sakaling mag-cruise ang kanilang mga landas. Kung maaari po, ma'am, kung gusto niyang pumunta po, tanggap ko rin po siya. Bakit? Siyempre sa tagal po na hindi yun nagkikita ng anak niya, ma'am. Gusto ko rin ang portsing makita rin, ma'am. Kailangan gusto ko rin po magkita. Kasi gusto ko pong magkaroon ng ate. Sa bawat segundo ng buhay ni Mang Froilan, isang bagay lang daw ang kanyang ipinagdarasal. Gustong-gusto ko na makita ang anak ko sa personal. Mula nung maliit siya, hindi ko na siya nakapiling. Yun ang totoo po. Alam ng Diyos na malaki ang kagustuhan ko na makapiling ko ang anak ko kahit sa sandaling oras lang. Kinabukasan, sinundo namin ang mag-anak ni Raquel. Mula Novaliches sa Quezon City, dadalhin namin sila sa Zambales. Walang kamuang-muang si Raquel na ngayon ang itinakda naming pagtatagpo nilang mag-ama. Habang ang mag-anak naman ni Mang Froilan, walang ideya na dadalhin namin sa kanyang harapan ang kanyang anak. Kilala niyo po si Froilan. Ikaw ba yung anak ko? Matagal ko nang gustong makita ka anak ko. Kaya lang ang mama mo ang iniisip ko lagi. Dahil pinagbantaan ako noon na kung sakaling sundan kita sa Novaliches, mawawala daw ang ulo ko pabalik dito sa Zambales. Alam ko po yun. Mga anak mo yon? Opo. Dalawa? Mayroon na pala akong apo sa iyo. Mabuti at naisipan mong pumunta sa GMA. Lukso ng dugo talaga. Alam mo anak ko, matagal na kitang gustong makapiling o kaya'y makita ng personal. Anak? Ganda pala ng anak ko. Ipinakilala na rin ni Mang Froilan ang kanyang pangalawang pamilya. Ito yung kapatid mo. Slow na mayali ka. Magkakilala na kayo nga. Kapatid mo sa Mayan. Ito naman yung pangalawang asawa ko. Ito naman ang lula mo. Raquel, bakit na yung parang anak ko? Matagal na ngayon ka lang nakaisip na hanapin mo ang papa mo. Kasi po, pinapagalitan po ako ng nanay ko pag nagtatanong ako eh. Masaya na rin ako anak ko. Kahit pumantay ng dalawang pa ako. Nakita na kita sa personal. Masaya po. Parang lahat ng problema ko natanggal. Masayang-masaya po. Kasi po nakita ko na po yung tatay ko. Tsaka po yung kapatid ko, yung lola ko, yung stepmother ko. Regalo ng Diyos sa atin ang ating mga pamilya. Masasabing pinili niya ang mga ito para sa bawat isa sa atin. Kaya't alagaan natin dahil walang katumbas ang pagmamahal mula sa tunay na kadugo. Up next, si Marlon, 35 years old. Ayon sa impormasyong nakuha namin, mahigit 2 buwan na siyang nagpapalaboy-laboy sa mga lansangan ng Tanay Rizal. Siya talagang puro langis ang katawan. Ibang talagang makikita ang taong grasa. Kalimitang nilalayuan at pinandidirihan ang mga palaboy, lalo na yung mga wala sa tamang katinuan. Kaya naman maituturing na tunay na kabayanihan ang pagtulong sa kanila na higit na nangangailangan ng pagdamay at pangunawa. Araw-araw, inuulan ang mga kaso ng pagkawala ang aming opisina. Ilan sa mga ito na ipararating sa amin sa pamamagitan ng aming hotline. Magandang araw po. Si Eden po
ito ng MSWD Tanay Rizal. Humihingi po kami ng iyong assistance. Meron pong taong palaboy dito na napulot ng aming traffic enforcer. At kasalukuyan po ay kinupkop nila. Kung pwede po ay puntahan po ninyo dito sa MSWD Tanay Rizal para po makita ninyo at para po matulungan siya na makauwi sa kanyang kamag-anak. Sa ngalan ng serbisyong totoo, agad kaming nagtungo sa Tanay Rizal. Dito namin nakaharap ang taong inireport sa amin. Si Marlon, 35 years old. Ayon sa impormasyong nakuha namin, mahigit 2 buwan na siyang nagpapalaboy-laboy sa mga lansangan ng Tanay Rizal. At ang masikip na outpost na ito, ang tanging panangga niya sa nakapapasong init ng araw at nakababasang buhos ng ulan. Mula sa kanilang bahay sa Cavite, aksidente palang naligaw itong si Marlon. Mali-maling biyahe raw ang kanyang nasakyan. Pasahin noon ako. May pera ako noon. Bili ako luto ulam. Ako sa ligaw dito. Dahil sa hindi na niya maisip kung paano makakauwi at sa kawalan na rin ng ideya kung saan at kanino siya dapat humingi ng tulong, napilitan daw si Marlon na maging taong lansangan. At naghahalukay lang ng basura para lamnan ang kumakalam niyang tiyan. Ang traffic aid na si Mang Toto ang unang nakapansin sa pagiging palaboy ni Marlon sa kanilang lugar. Nakita ko siya sa malapit sa outpost namin, natutulog sa semento. Ginausap ko siya, in-interview ko. Matino naman siya kausapin, mapagkakamalan mo siyang baliw nga. Ano siya talagang puro langis ang katawan, talagang makikita ang taong grasa. Ang 4 na sulok ng outpost na ito, ang mga piping saksi sa kabutihang loob na ipinadama ng mga tiga rito kay Marlon. Dito siya natutulog sa gabi. Makikita ko na lang siya sa umaga, nandun na sa labas, nakaantay na ako. Dala akong pagkain, tinatanong ko siya kung pinadala na ng pagkain. Pagka hindi pa, binibilang ko siya ng pagkain. Basta na Arto, nakatambay. Nakatambay siya, tapos alam mo, maghihintay lang ng pagkain. Tapos kakausapin namin ng konti. Siyempre, may trabaho rin kami. Tapos pagka may pagkain kami, binibigay namin sa kanya. Medyo maliit pa ako noon. Napagalit ako nung magulang ko. Sabi ko, kung maiisip ko ako'y maglalayas, siguro ganun din mangyayari sa akin. Kaya parang ang damdamin ko ganun po. Para tumutulong na lang sa kapwa natin. Kaya't bago tuluyang maging isang misteryo na lang ang tunay na pagkatao ni Marlon, nagpasya si Mang Toto na makipagtulungan sa DSWD ng Tanay para lubusang matulungan ang pobreng binata. Usually, ina-assist namin yung pagkain niya. In a way na mas maintindihan niya yung pagkilos kasi nga parang meron siyang yung kaisipan niya parang hindi normal eh. So, ina-assist namin siya na para yung tamang pagkain. Pag lumilipas na yung araw, medyo okay na naman sa kanya eh. Hindi naman siya talagang parang wala sa isip. Sa tulong din ng DSWD, nakumpirmang may kapansanan sa pag-iisip si Marlon. Parang minsan merong inconsistency sa mga sinasagot niya. Minsan sabihin niya, ganito ang kanyang pinanggalingan. Sabi ko, ba't ka nakarating ng Tanay? Sabi niya, Ma'am, bibili po ako ng ulam. Bakit from Cavite, nakapunta ka ng Tanay? Sabi niya, Ma'am, kasi po, sumakay nga po ako sa bus. Bakit ka sumakay ka pa ng bus, bibili ka rin ng ulam? Kasi nga po sa Boulevard nga po yung mga things like that. So, parang talagang may disorientation sa kanya, mentally speaking. Maaring hindi nga dapat paniwalaan ang lahat ng mga sinasabi at ikinukwento ni Marlon. Pero may sinambit siyang mga salita na tsak naming hindi malayo sa katotohanan. Gusto kong umuwi kasi sa Cavite. Tagar na. Maano dito eh. Yung dito eh. Hindi ko ako feeling ng lola. Lola, uwi na ako sa Cavite. May miss ko kayo.
para makakasama kami tayo dalawa. Ayon kay Marlon, Rosalinda Montano ang pangalan ng kanyang lola. Sa Cavite City raw siya nakatira. Kaya't inisa-isa na naming tawagan ng mga barangay sa Cavite City. Hanggang isang Rosalinda Montano nga ang aming natunton sa Barangay 46, Sinagtala. Tumulak na kami patungo sa nakuha naming address. Tao po. Magandang hapon po. Magtatanong lang po kami kung meron po ditong nakatirang Rosalinda Montano. Meron po ditong ganito. Sa reunions po pala kami sa QTV. Tatanong ko lang kung meron kayong kakilalang Marlon Montano. Kaano-ano niyo po sila? Pinsan ninyong buo. Ito pong Rosalinda tsaka si Marilo, asaan po sila? Andito po sila sa loob. Pwede po ba namin silang makausap? Sige, salamat po. Siya na nga kaya ang pinakamamahal na lola ni Marlon. Up next, Di namatay na yung anak ko. Hindi masyadong masakit na hindi kaparis nitong apo ko, Diyos ko. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog pag nawawala siya. kakambal ng serbisyo publiko ang mabilis na pag-aksyon. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa na hanapin ang mga kamag-anak ni Marlon sa Cavite. Sa aming paghahanap, nakilala namin ang tumayong magulang ni Marlon, si Lola Rosalinda. Sa edad na 86 anyos, si Lola Rosalinda ang tumayong ama't ina sa apo niya na si Marlon at sa kapatid nitong si Malu. Ako ang parang mother nila. Kakain ako, kain sila, I wash their dress, ganun. At tapos, ito, inatid ko sa eskwelahan. Kaming dalawa, isang desk lang kami. Diyan sa Ladislao, kasi po, ganyan nga na batang isip. Mga paslit pa lang daw sina Marlon at Malu nung inabando na sila ng kanilang ina. At nung sumakabilang buhay naman ang ama ng dalawang magkapatid, hindi na talaga nakatanggi sa responsibilidad si Lola Rosalinda. Ang apo pala, maniwala kahit hindi, pag kayo nagkaroon ng apo, mahal palang apo kaysa sa anak. Oo, may only one sana, tatay niya, ha? Pero mas mahal ko itong anak niya. Aywan ko ba kung ba't ganun? Pero ang hirap ko sa anak niya, hindi ko hirap sa anak ko. Kasi, bakit hindi ganoon na? Di namatay na yung anak ko. Hindi masyadong masakit na hindi kaparis nitong apo ko, Diyos ko. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog pag nawawala siya. Nung araw na nawala si Marlon, si Malu ang huli raw na nakasama nito. Hindi ko alam, nakuha pala yung yung perang nasa ibabaw ng TV. Bali, pambili sana ng ulam yon. Nakuha niya pala. Bago tumayo ako sa paglalaba, nakita ko, nahanap ko na siya, ba't kakawala si Marlon? At sa pangambang maapektuhan ang kanilang lola sa pagkawala ni Marlon, inilihim daw muna ito ni Malu. Kasi nga, hindi nakakatulog yung matanda. Mahal na mahal niya yun eh. Sa araw-araw daw na ginawa ng Diyos, madalas daw balisa si Malu dahil sa labis na pag-aalala. Kasi naisip ko lang kasi kaysa isa ko nga lang siyang kapatid, kung mawawala siya, may mangyayari sa kanya. Baka napakasakit. Kasi nga, iniwan na kami ng magulang, wala na kaming magulang, kaming dalawa na lang magkasama. Sa mga tiyahin ko na lang kami lumaki sa wala po yun. Sana. Sinabi rin ni Malu na tama ang impormasyong nakalap namin. Totoo raw na may kapansanan sa pag-iisip si Marlon. Maliit kasi siya, nahulog siya sa bintana. Tapos dinala siya sa orthopedic. Sabi, may napatid daw na ugat sa ulo. Yun, hindi na kayang Yun nga, yung pagkahulog ni Marlon, nagkaroon ng parang konting crack doon sa may sentido niya. Ngayon, hindi na raw kayang maibalik yung parang pagdidikitin.
Yun. Kaya binibigyan na lang siya ng gamot para hindi magtuloy-tuloy ang pag-ano ng memory niya. Naniniwala si Lola Rosalinda na may mga pangyayari sa buhay na nakatadhana, gaya ng mga pangyayaring nahuhulaan daw ng kanyang mga baraha. Tinatanong ko kung answer prayer ako kay Lord. Hinihingi ko magkita kami ng aking apo sa aura mismo, ha? Gusto ko siyang makita. Mahal ko siya. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Ala-ala ko siya. Pero higit sa ano paman, pinakamatibay ang paniniwala ni Lola Rosalinda sa kapangyarihan ng pagdarasal. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko siyang makasama. Wala po akong kasama. Parang awa na ninyo. At idadalangin ko rin kayo sa Panginoon Diyos. Bigyan kayo ng mahabang buhay. Yung apo ko, ako niyo po yan. Hindi na po ako makalakad na tumba na ko. I am alone. Please. Ang sabi nga, ang Diyos ang siyang magpapakilos sa mga tao't bagay para bigyang daan ang katuparan ng ating mga kahilingan. Ito na kaya ang nakatakdang araw para sa answered prayer ni Lola Rosalinda. Ay, oo nga. Hindi ko na nakilala. O nga, bahaba-haba na. Mariusip ka, oo. Ano ka? Ay, lumayan ka na. Umuwi ka na. Ka naglalaya. Bakit ka ba lumayas? Nakamanin. Gusto ko sa dola mo Oo. At sana umuwi ka sa atin. Alam mo naman ang bahay natin, di ba? Bakit saan ka pumunta? Ha? Tama dahil layo na narating mo. Oo. Di naman tsura mo. Oo. Para ka ng ermitanyo. Ha? Bayat mo na. Hindi na kita nakilala. Tsura mo. Saan na yung sinuot mo na Alam mo naman na. Bigay lang tulad sa HLBD. At sumakay ka ba na sumakay? Umalis ka, hindi ka. Umalis ka, hindi ka umuwi sa bahay. Tricycle, babayaran mo. Alam mo, sa madaling araw nagigising ako alas 4. Nagdadasal kita, magkita tayo. Miss na kita, anak ko, Diyos ko. Pero mo, yung itsura mo na ngayon, di na kita nakilala. At saka bago ako matulog, nagdadasal ako. Everyday yan. Ganyan ako ng ganyan. Halos lahat ng simbahan sa Cavite naruhudan ko. Magmula pintuan hanggang sa asal, lumadaba ako para makita lang kita. Umiyak ako tanghali tapatan doon. Ako nakadaba sa harap na altar. Humingi kay Lord na makita kita. Huwag naman ikaw apilin ni sino man. Please, samahan mo ang aking apo. Sabi ko, maganda rin ang kalagayan niya. Magbago na po siya, bigyan mo na po siya ng isip. Diyos ko, may dalin siya, sabi ko. Ay, salamat, Ate ko. Nagkita tayo, mahal na mahal kita. Ganyan tatay mo. I'm so happy. At ako'y nagpasalamat sa Panginoon Diyos na dininig na aking panalangin, magkita kami maglula. Yun po ang aking damdamin. I'm so very, very happy. Maligayang maligaya man si Malu, hindi niya napigilang mahabag sa kaawa-awang sinapit ng kanyang kapatid. Wala na ulit sa layas, ha? Nadalis. Mama. Nadalis. Oo, sa lola mo din ikaw, ha? Nadalis, please. Naawa ako sa kanya. Hindi siya ganyan kadami. Hindi ganyan itsura niya. Mananawa at nananawa ko.
Pinasalamatan na rin nila Lola Rosalinda ang mga taong tumulong kay Marlon. Dakila ang mga taong may puso para sa mga taong nangangailangan. Ang simpleng pagtulong at kaunting pagmamahal sa ating kapwa, hatid ay bagong buhay, bagong simula. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Catherine Garces, 20 years old, 5'2" ang taas, may kapansanan sa pag-iisip. Si Angela Ramirez, 49 years old. Si Honey, tinatayang 18 years old. Si Marlon Angco, natagpuan sa Taguig City. Si Joseph Estrada, tinatayang 6 years old. Si Aiza De Jesus, 16 years old. Si Julie Star Lorete, natagpuan sa Marilao, Bulacan. Si Jackie Lou Mamades, tinatayang 17 years old. Si Justin Dilucion, 14 years old. Si Ricardo Calderon Jr., 14 years old, 5'5" ang taas, may dimple at medyo payat. Huling nakita sa Tandang Sora, Quezon City. Si Sara, tinatayang 14 years old. Si M.M. Guzman, 28 years old. Si Romeo Gomez, 64 years old, huling nakita sa Las Piñas City. Si Daniel Padlan, 8 years old. Si Angelo Nolasco, 15 years old. Si Henlin Alcaide, 13 years old. Si Inday, tinatayang 10 years old. Si Toto Cruz, 6 years old. Si Lito Escobar, tinatayang 12 years old. Si Amalia Belli, tinatayang 14 years old. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 432 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tsak kung paakyat pa ang bilang na yan. Basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.